ito po. Meron pong katanungan sa FB Live po. Galing po sa kapatid na Bebs. Tanong ko lang po kay King OHC kung kasama ba ang Lumad Tribes sa hinahanap natin. Salamat po. Yes. Kaya lang ang Lumad Tribe kasi masyado nang ang tawag dito, shall I call it, na hybrid. Marami nang nakahalo dyan na mga subtribes. Yung composition niya is hindi na talaga homogeneous. So maraming mga tribo na nagkiklaim na lumad din daw sila mula noong na-popularize ang lumad mula kay President Duterte. So ang hindi ko alam ay kung pag sinabi bang lumad is hiwalay na tribo, o kaya pag sinabing lumad ay may mga kasama mga tribo-tribo pa. So yun ang hindi ko alam. But definitely, yung mga lumang tribo ang hinahanap natin. Kasi marami dyan sa kanila bits and pieces. May mga kunti pang natitira na kultura na talaga namang matitrace natin ay Hebrew-Israelite. So kagaya dyan sa Ifugao, actually yun, makikibalita ako kay Priest Simri kung napuntahan na nila yung isang tribo na sinasabi ni Priest Simri na maraming alam. Yun, Priest Simri, siguro ko ako ang magtatanong niyan para sa iyo. Anong balita dun sa tribo na yun? So definitely lumad is kasama. So yung kamahalan, nagtanong-tanong kami sa kasamaang palad, hindi po sila nagbubukas kapag Monday. Kasi po umakyat kami doon ay Saturday, sarado na rin. And kung umakyat kami ng Friday, holiday. So mayroon po kasi mayroon na rin po mga kapatid natin na tinatap na pati yung kanilang pinaka-anthropologist daw po doon na kapatiran nila doon sa Ifugao. And then naniniwala sila na sila po talaga yung bayan ng Kiangan, yung pinagmulan ng mga native na sa halos buong norte. Doon nag-originate diyan sa diyan sa rice terraces na yan. And then nakikita ko po yung mga salita kasi mayroon po kami kasama doon meron kami kasama na naiintindihan yung salita ng mga tribe. Ako po natutuwa sa kanila mga punto kasi nakikita ko po yung mga nawawalang alpabeto ng Hebrew alphabet sa kanila. yung pagbigkas po ba nila, yung pagbigkas nila na akala natin yung salita ng Chinese. Akala mo salita ng Chinese kasi yung mga tasa, yung mga cha, nandun po sa kanila. Inaalala po namin yung kasaysayan na sana mayroong mabuksan po yung aklat na yun kasi yun daw po ay matagal na and in-record. Pero sa bibig niyo po mga matatanda, ang sinasabi lang po nila na pinagmula ng lahing Ifugao ay si Bugan at saka si Wigan. Na kung titignan po is Adam and Eve lang din po yung na iba lang ang pangalan. Yun. At natutuwa po ako kasi nakarating ako doon and then meron nga po palang padala po yung kapatid natin kamahalan na rice wine. Kasi doon po pala sa Batad, doon sa Batad, nandun pala po yung pinaka-special na rice wine. Natuwa po ako kasi sabi niya sa akin na malapit lang yung bahay namin, 30 minutes lang, sabi niya. Ayun po pala, 30 minutes na pababa ay puro po hagdan. Hindi ko alam kung ilang step. Talaga,
Pero kailangan kong bumaba. Hanggang ngayon po, nararamdaman ko pa yung pananakit ng mga hita ko sa pagbaba at saka sa pag-akyat. Ngunit natutuwa ako na buong sa pinakasulok ng mundo na yun. Talaga pong sulok siya kasi wala po talagang signal ang network doon, kahit anong network. Ay meron pong tinawag ang ating alahayam na kapatid natin doon. Alam niyo po, siya ay 2019 pa nang sumusubaybay sa video ng ating kamahalan. Naglalakad siya ng 3 kilometro para maabot niya lang yung signal ng... Hindi po birong lakad mga kapatid kasi talagang bangin po yung dinadaanan. Doon po ay bawal yung hindi nakatingin sa nilalakaran kasi kapag nagkamali ka, mabilis ka makakarating sa ibaba. Kasi po talagang bangin. Inaakyat niya po ay talagang hindi biro po yung akyatin niya yung 3 kilometro. Wala pong palusong doon sa 3 kilometro na yun para maabot niya po yung yung signal. Kasi nung tinuturo niya po yung Bluetooth ay talaga pong yung 3 kilometro na yun ay ahunin para mapanood niya lang po yung video. At ngayon po, nung pumunta kami doon, 2 na sila. Ayun, kaya natutuwa ako. Talagang magkakalayo sila doon dahil sa ang problema ay signal. Talagang nahihirapan din sila pero natutuwa ako tinanong ng ating aba na matawag sila. Ngayon po yung kasaysayan ay kailangan ko pa pong balikan para po meron na rin po ako ng mga contact na para ihanda po yung kumbaga maano po natin yung schedule makapagpabook para po mabuksan po yung itinatago nilang kasaysayan at ako'y malakas po ang aking pananampalataya na meron po tayo makikitang root ng Hebrew doon sa kanilang kultura. Kasi kahit po yung mga pananamit tsaka alam na po natin na kita natin na sila kasi sabi po ay galing daw Indochina, mga ganun-ganun ay kaya lang ang gagawin nila mag-English kaysa mag-Tagalog. Kaya po yun. Natutuwa din ako at humihiling sana din yung ating Ilocano translation ay matapos na para po doon sa mga kapatid natin na mga katutubo na nandun. Dahil nahihirapan po silang managalog, buti pa sa English makaintindi sila. Pero po yung mga matatanda na hindi nakapag-aral, nahihirapan po sila. So, yun doon po yung aking ilalapit sa ating kamahalan ko ano maganda yung ating gawin doon. Pero po yung kasaysayan ay i-schedule ko pa po yung balik siguro po pagkatapos na po ng Abib na ako'y makabalik doon. Para ba i-schedule po yung pagbukas, kailangan po pala ay Thursday or Friday ako pupunta doon. Kasi kapag Monday ay sobrang busy po. Napakarami daw pong ginagawa. At saka kailangan po talagang i-schedule kasi isa lang po ata yung humahawak pagkatapos hindi basta-basta ipinapakita kung kani-kaninong hindi pinagkakatiwalaan. Yung kanilang, yun po ay sulat kamay lang yung aklat na yun. Kumbaga isinulat lang ng mga matatanda tapos yung huling matanda siya na naman na magsusulat yun parang ganun po yung yung kasaysayan na yun. Nakatago nila. So yun po kamahalan yung aking ibabalita sa inyo na masayang balita na makita yung mga kapatid natin doon sa mga sulok-sulok. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa yung paninigas ng aking mga hita sa pagbaba doon sa batad. Pero napakasarap po ng kanilang rice wine. Doon pala yung pinaka-special na rice wine. Doon ko nakita yung paano nila pinaprocess yung paggawa. Ito po kamahalan. Magandang gabi po, kamahalan. Magandang gabi po sa ating priesthood, Joshua Group, sa Facebook Live po, mga nanonood po, and then dito po sa Zoom. Ang tanong ko po ay, ewan ko po kung anong term na gagamitin ko, pero tatanong ko rin po para malaman ko. Kasi talagang laging pumapasok sa isip ko na itong tanong na ito. Pang ilang generation po ba sa angkan ni Jacob, yung generation ni Jesse
na alam naman po natin na doon nang galing ang ating Misaya. Maraming salamat po. Actually, sis, I have to be very honest, bibilangin ko muna. Sige po. Oo. Ikaw talaga binili ilang generation more or Salamat po, aming kamahalan. yan, Opo. kung bibilangin natin sa genealogy, matitrace yan. Pero mahaba yan kasi talagang from the roots na lang talaga. So in the same manner na yung pagkakaroon natin ng revival ng kingdom ngayon is from the roots na lang din. So magkakaroon ng suloy. So kumbaga parang nawala na, malayo na ang narating, tapos di natin akalain na pagdating doon sa malayo, sa dulo-dulo, merong biglang susuloy na hindi mo akalain, connected pala dito sa una. So ganyan din ang panahon ng Messiah, kung hindi na isulat, aakalain mo hindi connected. Ganyan din naman tayo ngayon. Hindi na natin matrace, pero hindi natin masasabi na walang kinalaman yan. Kasi ganito lang din kasimple. Kung hindi tayo connected dito sa mga tao na nasa kasulatan, hindi tayo makakaramdam sa ating mga puso at damdamin na gawin kung ano ang ginagawa nila noon. Wala yung yearning, wala yung desire na gawin yon. So kung titingnan mo, mga bagay na is nasa mga Japhetites. Parang wala silang pakialam. Ito ang gusto naming paraan eh. Ganito eh. Basta kami magkanta-kanta. Ganito. Okay na. Okay na sila doon. Pero tayo hindi eh. Talagang bumalik tayo doon sa simula na nagsusunog ng handog. At nasa puso natin yun. Marami dyan sa kapatiran natin, ang una palang nalaman na ganun ang itinuturo ko is alam kaagad nila, ramdam kaagad nila, ito na yun. Pero hindi na mawari sa isipan nila, paano nasabi nila na ito nga yun? Pero damdam nila sa kanilang damdamin, sa kanilang mga puso na ito na nga yun. Kasi wala namang iba na mga sekta-sekta, relihiyon na nagtangka na ibalik ang nakaraan. Yung mga paghahandog ng sinunog na handog. Lahat sila ang turo ay wala na yan. Pero nung ating pinag-aralan ang kasulatan, walang sinabing wala na yan. In fact, ang nasusulat ay muling ibabalik yan. So tayo ang nagbabalik ngayon. Tayo ang katuparan ng kasulatan. Yan lang, kapatid. Maraming salamat po. Gusto ko lang sanang itanong sa ating mahal na hari, yung regarding po sa Maharlika, yung mga Maharlikans, kasi ang daming nagka-claim na sila daw yung papalit sa Pilipinas soon. Siguro after Great Reset. Ang dami nila eh, hindi ko na lang sila i-mention. Gusto ko lang sanang itanong kung saan ba sila galing. Kasi nga, hindi sila naniniwala sa akin na sa Torah, ang nakalagay is Ophir. Kahit saan sa internet, sa websites, ang nakalagay kasi Ophir is Philippines. Tapos ini-insist nung iba na Maharlika daw. Yan lang po. Mahal na hari. Okay. Sorry, nakamute pala ako, sumasagot na. Sorry, salamat. Unang-una, hindi naintindihan ng mga Maharlikans. Yung salitang Maharlika, hindi nila inalam saan nagsimula ang Maharlika. Ang unang-unang nagbanggit ng salitang yan ay si Marcos. Pero ang pinatutukoy ni Marcos is royal elite, a certain class of people. Hindi isang lahi. Kumbaga, the monarchy, parang ganon, sa ating Maharlika. Mga elite, Maharlika. It's an adjective actually, not a noun.
At ang adjective na yun ay plano ni Marcos gamitin upang itawag sa Royal Army. Royal Army is Maharlika Army. Doon po nagsimula yan. Ang Maharlika ay hindi bansa, kundi isang class ng isang tao according sa yung posisyon nila sa sosyedad. Mga elitist. Elite. Maharlika. Hindi yan lahi, hindi yan lugar, hindi yan bansa, kundi antas ng sosyedad na kinabibilangan ng mga mayayaman, Maharlika. Yan ang kung tatagalugin natin or isasali natin sa ating wika ang salitang royal, kasi di ba sa Britain is royal family. Kung isasali natin sa salita Maharlikang pamilya, royal family. Yun po ang ibig sabihin nun. Noble, yes, that's the term. Nobility, Maharlika. So, intindihin muna nila ang ibig sabihin nun bago sila nagngangawa. At saka wala pong historical roots bilang ancestry ang salitang Maharlika. It's not a race. Wala yan sa genealogy ng mundo. Sapagkat yan ay isang social class. So yan lang po ang masasabi ko. Isang social class. So wala po. Walang Maharlika ngayon. Pangalawang puntos ko sa kanila. Ang kingdom na itatayo ay naaayon sa covenant. Anong covenant ang pinanghahawakan nila? Wala. Political covenant. That's it. Ganda. So, yun lang po, kapatid. Oh, kasi nakita nila yung King Malari, yung may fighting faith din ni Ferdinand Marcos. Tapos 'di ba nabanggit niya doon na Maharlikans daw yung next descendant na daw tawag na to, parang recipient ng divine wealth. yung may fighting faith ni Marcos is about the Hashemite Empire. Hindi nila alam ang salitang Shemite eh. So Maharlika is a social class antas sa lipunan. Hindi yan isang race, kundi antas sa lipunan, ranggo sa lipunan. Sa atin, pag mga mga mayayaman at nagsama-sama, mga elite, ang tawag din ay Maharlika, ay mga sosyal. Ayan, yan natin, ay mga alta sosyedad. Yan, Maharlika, yun ang katapat doon, parang ganun. Alta sosyedad ang ibig sabihin ng Maharlika in our modern usage. Social status, yes. Actually, dagdag ko na lang ha. Kasi kanina nakita ko yung, pwede ba i-mention? Nakita ko dun sa YouTube. Nakita ko kanina yung, programa ni Ka Anton. May isang prinsipe daw dun na sinasabi pa niya na yung bansa natin magiging Maharlika. Ipapalit na new flag, new team, new name, tsaka new people. Kaya kumpintahan na ba sila ng United Nations? Oo nga. Kung pinuntahan sila ng United Nations representative, pwede pa sila. Pero hanggat hindi sila pinupunta at hindi sila sinusulyapan, wag mo na silang nag-angkin. Yan si Ka Anton, gustong-gusto ako ma-interview. Hindi ko yung pinapansin si Ka Anton, yung Won yata yan. Channel. Hindi ko pinapansin yun. Wala akong panahon sa mga ganyan. Mamuhay sila sa pantasya. Ganun lang. Okay. Pwede Salamat po. Sis Cheryl, ako ay magsasalita sa iyo kasi dati ako dyan sa Maharlika. Dati ako dyan sa Maharlika at isa ako sa...
coordinator yan ng Maharlika, si Pres Timri. Isa po ako sa nagtatag-tatag niyan. International. Na ako pa sa abroad pa. Ang nakakalungkot po dyan, sa maraming nandyan, ang hinahanap kasi nila yung kayamanan. Tama, tama. Ang hindi po nila alam, na yung mga maharlikan people na yan, mayroon po yan silang sarili nilang religious na paniniwala. Na yung mga yan ay mayroon yan silang 5 bathala. Na yung bathala daw nila ay mas nauna pa raw sa aba at sa anak. Ngayon, nung tinitingnan ko yung mga pangalan, na-discourage ako sa mga paniniwala nila dahil yung mga pangalan ay pangalan ng tao. May pangalan, may apelido. Eh kung sa una pa yan kay aba, di walang apelido yan, di sana pangalan lang. Tapos ang pangalang Espanyol. Tapos naniniwala din sila kay Maria Maria. Tapos nag-iisus-isus din. Ay, sa aba po ng ating mga kapatid na naniniwala dyan sa Maharlika. Dati po ako dyan. Kaya po sinasabi ko po sa inyo yung totoo. Kung mananatili po kayo dyan, hindi po kayo uunlad. Mag-antay lang po kayo sa wala. Hindi po ibibigay ng aba ang sarili niyang, ang kayamanan na kanyang inipon para po doon sa hindi naniniwala sa kanya at hindi na nanampalataya. O reliyon ang tinatatag ng ating alahayam. Ang tinatatag ng ating alahayam ay kingdom at ang kayamanan po na yan ay para po yan sa kingdom. Hindi po para dyan sa mga grupo-grupo, hindi po para sa foundation, para po yan sa kingdom. Na kung gusto po nila kung mayroon po dyan mga member ng Maharlika na gusto po ninyong malinawan kung ano yung paniniwala na yan, ay kausapin niyo po ako at ipapakita ko po sa inyo kung sino yung kanilang mga bathala ng mga tao. Kaya lang po, salitang Bisaya. Kailangan po makaintindi kayo ng Bisaya. Kasi papalitan nila ang national language ng Pilipinas, gagawin nilang Bisaya. Papalitan nila, gagawin nilang Suwat Bisaya. Opo, galing po ako dyan. At meron pong katanungan, mahal na hari, na ang sabi po, mahal na hari, aming kamahalan, Oichi, tanong ko lang po na darating ba na ang panahon na magpapalitan ng pangalan na Ophir ang bansa natin? At kung mangyari na yon, isa ba yun sa mga sign na pagdating ng Great Tribulation po? Yun lamang po, mahal na hari. Ang katanungan ng ating kapatid na si Relos po. Okay. Ganito. The Great Tribulation, Philadelphia Assembly will be protected. Protektado po ang Philadelphia Assembly sa panahon ng tribulation kung mananatili tayong tapat sa covenant. Ngayon, paanong protection? Ganito lang yon. Ano kaya ang mangyayari kung ang opisina ng buong United Nations ay dito ilagay sa atin? Magkakaroon ng treaty ang lahat ng bansa. Walang pwedeng gumalaw sa bansang Ophir sapagkat naandyan ang United Nations. So lahat sila, walang pwedeng gumalaw, walang pwedeng bumomba sa atin. Bakit? Nandito sa atin ang opisina ng United Nations. Ganyan ang method of protection sa isang paraan na hindi natin naakalain. Ngayon, hindi ko sinasabing dito na nga ang United Nations sa atin. Pero sinasabi ko rin, bahala kayo magbasa between the lines sa salita ko. Basta ang sinabi ko, klarado. Paano kung dito malagay ang United Nations at alisin na sa New York? Bubombahin ba tayo? Hindi. I will surely protect you during the time of tribulation. So, yung mapapalitan ba ang Pilipinas gagawing Ophir? Sa akin, kahit hindi nila gawin, magkakaroon ng Kingdom of Ophir. So, hindi na ako interesado doon sa papalitan pa nila yung
Philippines at gagawing Republic of Ophir. Kung ayaw nila, wag nila. Tayo ang magtatayo ng Kingdom of Ophir. We have a king, we have a kingdom. We have a crown, we have a scepter na nire-respeto ng ibang bansa. And soon, we will climb to the United Nations. Bakit? Basta, ayoko na muna magsalita. Kaya tanong lang ito ha, tanong. Hindi ko sinabi. Tanong lang ito. Paano kung dito ipalagay ang United Nations? Walang pwedeng gumalaw sa ating bansa. Yun lang. Read between the lines. Yan po, kapatid, ang sagot ko. Hello po, magandang gabi po, mahal na hari. At Priest Simpri at lahat ng mga moderator. Lahat ng mga nakikinig. I-greet ko po kayo sa salita namin. Maopian ma Rukilam Talangon in Manobo dialect po. Itay ko ang privilege po na magpagtanong sa mahal natin na hari kasi napag-uusapan po itong tribo po. Last July, August, nag-volunteer po akong nagturo doon sa tribo. Nagtuturo ako magpabasa sa kanila at the same time nakakapagturo ng creation series, mga videos po ng mahal na hari po. And nahinto ko siya dahil nag-iisip ako, baka meron akong nalalabog po dahil nag-volunteer ako doon, wala naman po. Nakasama ko doon ang chapter leader namin po. And nakapasok na kami actually doon na-anoint na nila ako as baiyambungan. Yung mga ganun ba pre ay mahal na hari. Ang tanong ko lang po, wala po ba akong malalabag sa kingdom natin kung sa ngayon gusto kong mag-volunteer, magturo doon sa tribo namin. Wala na po ba akong ibang gawing proseso po para baka may malabag akong mga rules ng Ministry of Education po? Oo. Sis, ganito na lang. Hindi ko kasi alam kung up to what extent, anong nature ng itinuturo mo. Pa-orient ka na lang sa Ministry of Education. But we encourage talaga na magkaroon ng mga kagaya mo. So long as hindi nyo dadalhin sa kung saan grupo ang mga tao. Ito i-decorate at napunta na doon sa tungkod. Yun lang naman ang ahit natin. Kung pagtuturo ninyo, kung paano man ninyo gawin yan, ang resulta ay madadala ninyo ang mga tribo sa covenant, then so be it. Sabi nga, preach the kingdom to the world and so the end will come. So, yan lang sis. Keep it up. Paturo ka na lang. Thank you very much sis sa effort. Magandang gabi po mahal na hari at Priest Simret sa lahat ng mga kapatiran sa Ophir at sa buong mundo. Tanong ko lang po, nabanggit niyo po kasi yung tungkol doon sa paglipat ng United Nations po sa Ophir kung sakasakali. Hindi po ba na nasa New York yung chamber ba yun or yung kung nasaan yung black book ni Taneng, ni Satan. Hopefully hindi naman po yun siguro isasama sa atin. Ano po? Hindi sis, kasi hindi naman yun nakadeposit sa United Nations. Naandun yun sa temple ni Anton LaVey. Okay. Kasi po parang mayroon akong rinig na mayroon siyang book na doon daw niya nabasa, nandun daw po yun sa United Nations. Parang may chamber doon. So, I'm not sure. Kaya nga po, medyo nagulat ako. Yun lang po, mahal na hari. Salamat po. Actually, sis, I haven't heard na nilagay ang Satanic Bible. What you're saying na Black Book is the Satanic Bible.
I haven't heard na ang Satanic Bible ay ipinasok sa United Nations. Kasi ang alam ko, naandun yan sa Satanic Temple ni Anton LaVey, yung founder ng Church of Satan. Okay po. Okay. Okay. So, wrong information po pala ako. Thank you po. No problem. Magandang gabi po ulit, Mahal na Hari at Pris Himri at sa ating mga kapatid. Babasahin ko lang po ang katanungan ng ating kapatid from Canada, si kapatid na Bona. As lang po kung ano po masasabi ng ating Mahal na Hari sa nagaganap sa Russia at Ukraine na ngayon ang Ukraine ay pumasok ng Russia. Gayong Ukraine ay isang Japhetite po. Okay. Yung totoo niyan, itong Ukraine na ito is really part of the USSR since time immemorial. USSR yan. Ngunit, nakuha yan, na-impluensyahan yan ng so-called Western. At nahayaan yan ng USSR kasi nag-convert sila into a form of government. Napunta yan doon kung parang nakapag-declare ng independent nation. Ngayon, pinayagan yan on condition na hindi sila magiging military power kasi threat nga naman sa Russia. Pero ang nangyari is pinasok yan ng Western nations tapos nilagyan ng mga armaments. Yun ang kinagagalit ng Russia. So actually, ang pinakapunto naman ng away dyan is ito ay mariresolve kung i-give up ng Ukraine yung kanilang mga military arsenals. Walang missiles whatsoever. Maging neutral country sila kagaya ng Switzerland. That is the only time na yun ang condition ng Russia kaya pinayag country. Pero nung nakita nangyayari, nagiging militar sila, so dinesisyonan ng Russia na lusubin yan. At babawiin. So, yun lang naman, sis. Maganda ba ang tunog ng Karen? Ophirium. Okay naman po. Maganda po siya. Ophirium. Parang lithium, parang ganun, parang liquid sa ano. Maganda po. Maganda, mas madaling makilala. Parang substance. May identity. Oo. Okay. Meron na po tayong ano. Yan. Basta wala lang yun. Parang wild imagination lang yun. United Nations na andito sa atin. Tayo natin doon sa kasili. Since Russia and China are the two witnesses, okay lang kaya yung lumalapit tayo, Operian or Shemites Foundation sa UN? Mahal na Hari? Ganito lang yan. Para makontrol mo ang kabayo, kailangang lapitan mo. Yun lang yun. Tanong ko lang po, Mahal na Hari, pag naitayo na po ba ang kingdom, magkakaroon na rin po ba ng sariling armed force o police po? Yun lamang po. Of course. Siyempre, economic, military, finance, education, healthcare. Magkakaroon tayo niyan. Kaya nga ang setup ng ating foundation ay bilang paghahanda para dyan. Kasi itong foundation natin na ginagawa, this is the prototype. Ito yung prototype of that government. Kaya kung titingnan nyo ang
constitution ng yung diagram ng ating foundation sa pinakataas is Aba Yahweh. Next is King Yahweh. Next is Mensahero. Then slash King. Then I'm sorry, bago pala yung Mensahero and King is ulitin ko. Aba Yahweh, King Yahweh, Covenant, then King, Mensahero slash King, then pababa na andon ang Prime Minister, Deputy Prime Minister, tapos yung four corners ng ng ating kingdom, pababa yung nabubuo nun is the Court of Divine Law. So lahat po yan naka-diagram na. Then sa baba nun, Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Finance, Ministry of Property, Ministry of Social Welfare, Ministry of etc. etc. Ang daming ministry niyan eh. Kasama doon ang Defense, Intelligence, Ministry of Intelligence, Security and Defense. Yan. Meron po tayo niyan. Kaya nga hindi nagtatagal ang mga nagkukura kahit anong gawin nilang underground. Ang bilis ma-detect eh. Bakit? Eh ang gagaling ng mga tao natin sa Ministry of Intelligence eh. Pilit nilang ginagapang si Bro Kong. Ito sabi nila marites daw ito. Sige, mag-marites tayo kunti para masaya. Last week, walang nakakaalam nito eh. Kahit si Prime Minister, hindi niya ito alam talaga. Wala. Last week, nagtangka na pataubin, wasakin ang foundation. May nagplano na lulusubin ang kasili at aagawin. Tapos, may na-detect kaagad na may isang natin, kasamahan, kasamahan natin na may tungkod. Siya ang naghahatid, pinag-isa niya ang mga nagkura at inihatid papunta kay Bro Kong. Ang layunin ay kumbinsi Bro Kong na ako ay palayasin, paalisin sa kasili, at kukunin na nila ang kasili. So madali nga naman pag si Bro Kong ang nakuha nila eh. Okay, nadetect ka agad dyan ng intelligence. So anong ginawa? Inilunsad ang Operation Bayawak. Yan. So kung narinig na rin yung Operation Bayawak, direkta ako ang nag-organize yan. Nag-set up sila ng mga meeting. Okay. So, masaya ito. Sa lugar na pagmimitingan, tingnan nyo kung gaano kagaling ang ating Ministry of Intelligence. Sa lugar na pagmimitingan, yung restaurant na gagamitin, ipinasara. Ipinasara yung restaurant. Ibig sabihin, exclusive. Yung paligid, pinalagyan ng mga surveillance camera. At yung mga tao na labas-masok, kunwari ay mga customers. Hindi po yun mga customers, mga intelligence yun. At nai-record ang buong pag-uusap. Kasama nitong code, sinamahan una yung ex-priest natin na nawala na. Unang schedule yun. Huli Kabalbon. Recorded ang lahat. Mula sa kaliwa, mula sa kanan na anggulo, mula sa unahan, mula sa likuran, naka-record lahat. Complete with voice. At ako'y naandun, hindi nila alam. Nakikinig din ako. See? Pagkatapos dalhin doon yung priest na natanggal, isinunod naman si ex-tresorera.
Inilipat ng venue naman. Doon naman sa opisina ng ating kapatid. Eh di, ando naman ang mga surveillance. Mula sa kalsada. Nakapwesto. Okay, pati plate number ng kuha talaga. Pagbaba, kuha talaga. Walang naligtas na impormasyon. At habang nagkukumperensya, kasali ang mga kung sino-sino, yung iba nasa Zoom, nakiki-join in. So yung face-to-face, si Sarah at saka yung isa, yung may tungkod-tungkod ganun. Okay. Tapos yung mga disipulo nila na andun nakabang sa Zoom, pilit kinukumbinsi si Bro Kung. Ganito yan si Oichi, ganito. At may mga nalaman kaming impormasyon. Pero tama din, dahil bago pa nila na plano yan, nung natagpas ang tresorera na yan, ako'y nakapag-evacuate na ng ibang tirahan. So okay lang. Wala na siyang alam. Pero ang ipinamalita niya, kawawa na si UHC. Nakuha na namin si Kung at pinalayas na si UHC sa magarang tirahan. Yan, si UHC may 100,000 yan, may 100,000 yan, may 100,000 a month yan. Pero ang sinasabi niya, kawawa si UHC. Nakatira sa squatter na lang. Siguro ko, ang iba dyan sa inyo, nabasa yan. Kung hindi ba naman dakilang hangal, isipin mo nga yung sinasabi mo. Wala talagang kukote. Ipinamamalita ninyo na merong 100,000 a month si OHC. Bakit ako titira sa squatters kung may 100,000 ako? Sige nga, nag-iisip ba siya ng katangahan niya? Titira ba? Kung kayo, may 100,000 a month kayo, titira ba kayo sa isang squatters na kawawang-kawawa daw? So yan, nagkukontrahan ang mga kasinungalingan nila. See? So lahat po yan ay hindi nakakaligtas. Kasi meron tayong Ministry of Intelligence, Security, and Defense. Bakit namin ginawa yan? Bakit ko sinabi na dapat merong ganun? Kasi po, ang sabi sa atin, be wiser than the serpents. Maging madunong kayo higit sa mga serpents. Yan lang po, mga kapatid. Ay, meron pa po akong tanong, kamahalan. Kasi may nabasa po ako. Ano po yung highest Interpolcom? Na ano lang po kasi ako parang nagulumihanan ako. Isa po ba yung international? Opo. International Peace Commission. Opo. Okay. Yan lang naman yung mga nagdadampot ng mga nagtatangkang gustong kumuha sa divine wealth. Yan po ang trabaho niyan basically. Kaya nga sabi ko, kaya't ipa-activate ko ito laban dito sa mga to. Di ba? I said that. Pero no need. Abala lang panahon eh. Abala lang talaga ng panahon. Pero itong nagkakalat, itong si Yancel, grabe kung tumira ito sa akin. Kung hindi magaling ang intelligence natin na ayun, nakolekta ang mga pictures niya mula childhood, ayaw magpakilala, pero kung makatira, ayan, peke ang account ninyo. Fake account. Siya, Yancel Ashima. Hindi ba yung fake? O hindi, pinakalkal ko. Sige, kinukontra mo ang fake. Unahin kong kalkalan kung anong totoo ikaw. O, di ba? Gusto niyo makilala si Yancel Ashima? Opo. Mga Kora, gusto niyo makilala? Opo. Opo. Yada. Gusto niyo makilala talaga, ha? Bahala naman, bumabalandra na, umiikot na ang kanyang picture eh. Ayaw ko manggaling sa akin.
Tingnan nyo na lang, magkalat-kalat kayo dyan sa social media. Nandiyan na, umiikot na eh. Okay. Tinira nila ako ng tinira noon. O sige. Hindi na alam, mas malikot ang MISD. Ministry of Intelligence, Security and Defense. Yes. Kamahalan, ano po yung 'di ba po meron tayong Philippine Shrine Commission. Yung sa pagpapatayo lang po ba yun ng mga simbahan? Oo. Galing po yan dyan, yun yung Philippine Shrine Commission. Ewan ko kung anong ginagawa niyan. Pero ang nakikita ko, Philippine Shrine Commission, protektado nila yung rebulto ni Cory at saka ni Ninoy doon sa may malapit Manila Hotel. Hindi mo pwedeng galawin yun kasi protected daw ng Philippine Shrine Commission. Tapos, ang dami dyan. Itong mga pagsa Rojas Boulevard, makita mo dyan mga rebulto ni Dolphy, rebulto ni, sino ba yan? Si Berting Labraba yun. At saka yung mga komedyante o sila yun, hindi nababalo. Yun. Mga rebulto yan. Protected yan ng Philippine Shrine Commission. Yan. Pinagkakaabalahan nila. Yun lang ang alam ko ha. Hindi ko sinabing ganun lang ang gawain nila. Pero yun ang alam kong ginagawa nila. Protektahan ang mga rebulto, mga estatwa, kung sino-sino. Pero, yung inukit sa rock na mukha ni Marcos, hindi nila prinotektahan noon. Di ba? Sa Ilocos, merong nakaano din parang sa US na mukha ng mga tatlong presidente. O meron din ganun si Apo Lakay, pero hindi prinotektahan ng commission na yan. So, ewan ko, parang consumption yan eh. Parang ganun ang dating sa akin, consumption yan. Oo. Kasi kagaya na yung Shrine of EDSA na yan, ay yung burarat ang mata na estatwa dyan sa kanto ng EDSA at saka Ortigas. Alam niyo yan? Yung may people power ko noon. Ayan, protektado yan ng Shrine Commission. Pero tingnan natin. Sige lang. Mapagpalang gabi po, mahal na hari. Tanong ko lang po, di po ba nabanggit nyo noon sa video nyo na lumalawak na ang kaalaman ng robot na si Sophia? At nagkaroon na po siya ng position sa United Nations. Halimbawa po na loobin ng ating mahal na Aba na dito sa ating bansa ililipat ang UN. Ano po kaya ang maging sasapitin ng Sophia na robot? Isasama din po ba nila dito sa ating bansang Ophir? Tadyakan ko yan. Yun ang sagot ko. Tadyakan ko yan. Yun na. Nasagot ko na. Tanong ko, isa na lang sa ating mahal na hari. Posibleng po ba na tayo yung sinasabi doon sa Revelation na tawag nito, yung parang New World Order. Parang yung, kasi diba, magiging one currency tapos one government. Na-realize ko lang kasi na parang kita yung sinasabi doon na yung you cannot buy or sell kung wala kang tatak. Kasi 'di ba kapag babaliktad na sa darating na mga panahon, hindi sila makaka sa atin kapag hindi sila papasok, hindi nila tatanggapin si Aba, Yahweh at si King Messiah, King Yahweh Shai. At saka 'di ba hindi sila walang ibang currency kundi tayo lang. So parang tayo yung yung sinasabi na doon sa New World Order. Oh, yeah. Oo, tapos tayo ang sasabihin na Antichrist. Yung sinasabi na na mag-reign yung Antichrist po. Oo. 'Di ba? Oo. Sabi na ako daw si Antichrist. Oo. Antichrist ako pero hindi ako anti-Messiah. 'Yun ang kaibahan doon. Kasi Messiah Yahweh siya tayo eh. Hindi natin kinakalaban ang Messiah bagkus sinusunod natin in its truth. Ngayon, ang sinasabing New World Order is nangyari yan. Kaya nga ang pangalan ng New York ay New York.
That is New World. Oh, pansin nyo sa mga history. Nung ang unang mga Americans ay umalis sa sa England at sila ay tumakbo sa Amerika, ang sabi nila, they found a new home in the New World. So yun ang New World Order. Itanayo nila ang magulong United Nations. Pag lumipat ang United Nations, yan ang sinasabi na, I will restore everything in order. For the former world has gone, yung sinasabi order has gone, and a new order is coming. New order, new world. So ang new world na sinasabi niya sa Bible is tapos na. May darating na bagong order, which is yun ang kay King Yahawashi. Babalik ta rin nila ang kwentong yan. At ipapatungkol sa atin na tayo yung kinasuklaman na order. Kasi, ganyan naman si Satanas, magaling siyang magbalik-baliktad ng totoong history. But the good thing is, the hunger will pass. Bakit? Inaaandar sina Gog and Magog na magnanakaw sila. And that will be good until the next 1,000 years, kapag there is now restoration of peace, restoration of true worship, tapos ang divine covenant na ang namamayani, then after that, muling mamamayagpag ito, mag-a-attempt ulit itong sina Gog and Magog para i-revive din ang kanilang New World Order na itinatag noong itinayo nila ang bansang Amerika. The Babylon. So babalik ta rin nila yan. Nasa restoration actually tayo ngayon. Because it is what King Yahawashi had said na He will restore things back into order. So ang new world na ginawa nitong mga Japhethite is maglalaho yan. I-reset yan. Kaya pati currency, there is a reset. So what is happening now? Global currency reset. Kasi itong ginawa nila, panluloko yan. Wala namang halaga ang kanilang mga salaping papel, pero nagpapakaalipin tayo para lang makakuha ng salaping papel na walang halaga. Walang gold backup. So what will happen? I-store ang order. So, time will come, ang initial reset is 1:1. But our money will rise in value rapidly. Bakit? Kasi andyan ang mga gold ng ating mga tribes. Kaya they are trying to penetrate the tribes. Ang mga tribo natin dyan. So masyadong malalim pa yan at hindi ko na i-discuss yan kasi baka madulas na naman ang aking bibig. May mga bagay-bagay na hindi pa nararapat sabihin. Pero the eagle of the east is flying. Lumilipad, hindi tumitigil. Kaya nga, tingnan nyo ang logo ng Central Bank. Ano na ang nakalagay? Diba eagle? Yes, Eagle na. opo. Anong nasa crown ko? Eagle. Anong nasa singsing ko? Eagle. Anong nasa setro? Eagle. Yes, The bird of prey from the east will conquer. That's it. Yan lang po. Yanda. Thank you po. O, basta Salamat. imagine nyo lang. Yan lang po na. Oo. Salamat po. Yan nga. Thank you, thank you. Yan nga sinasabi nila na Antichrist will reign daw in the last days. Kasi babanggain ang kanila, pero sila yung anti-Messiah will Messiah. reign in the last days. O tapos na ang pag-reign nila because the last is now. Mhm. Tapos na ang pag-reign nila. Yung last days na sinasabi, kasi ilang libong taon yan. Remember, it's 2,000 since umalis ang Messiah. So ang last days is actually itong last 1,000 years na nakatalikod.
Kasi dyan nagsimula ang New World Order. Kaya nga, Nueva York, New York, the New World. Ang tawag nila dyan, New World. Tingnan nyo ang mga history. Basahin nyo ang history ng lumabas ang mga Briton at naging Amerikano. Anong sabi nila? They found opportunities. They explored the New World. Yan. Yun ang New World. Yun ang New World Order. The Novus Ordo Seclorum. Yun. Sila yun. Tingnan yung dollar. That is the New World na sinabi. And ito is the restoration. Itong nangyayari na reset point ngayon. This is the restoration of the true world order according to the covenant. So balik-balik ta rin man nila yan. Maraming madadayaan. Pero the truth will prevail. Hindi yan magbabago. Okay, so read between the lines. Dahil I could not pronounce things. Basa between the lines. Opo. Okay. Thank you po, Mahal na Hari. Thank you. Yadda. Thank you po. Mahal na Hari, hingin po namin ang inyong bendisyon bago tayo magtapos. Yada. Okay, mga kapatid, sa ngalan ng ating Abay Yahweh and King Yahweh Shai, ipinapaabot ko sa inyo ang lubos na pagpapala hanggang sa inyong mga anak. Yada. Buong pamilya.